Yaman din lamang at lagi rin tayo nag-update dito kay Taal Volcano mga buddy. Pag-usapan natin itong mga eruptions niya from 1572 hanggang 1977. Babasahin ko sa inyo yung mga previous eruptions ni Taal Volcano para hindi nyo na maliitin itong bulkan na to, kasi maraming tao, lalong-lalo na yung mga taong nandun sa palibot ng ng Taal Lake na nakakausap natin, nasanay na sila kay Taal, pero hindi nila alam kung ano yung eruption history ni Taal Volcano. So siguro may mga nakakapagkwento lang na matanda nung mga nabubuhay pa, yung mga ninuno nila, siguro mga parte ng mga 1911 yan. So isa sa pinaka-destructive na eruptions ni Taal yan, yung 1911, at dyan na bago yung yung mismong main crater. So dito sa ating babasahin mga buddy, ito yung nakalagay dito na pre-20th century na eruption ni Taal. So meron palang 54 recorded eruptions ng Taal Volcano between 1572 hanggang 1977. So yung first recorded eruption ay noong 1572 na kung saan ang mga pareng Agustino, yun yung mga nagtatag ng bayan ng Taal na nandoon pa sa may parte ng San Nicolas. So 'di ba meron doong simbahan na yung ruins na. So doon yung unang, or siguro yung pangalawang Taal na, kasi sa pagkakaalam ko yung unang lugar na kung saan nandoon yung mga taga-Taal, yung mga tao na nauna doon ay nasa parte ng Balangon. So 1500s din ata yun. Pero hindi sila nagtagal dahil nga sinalakay ng mga Morong pirata yung lugar, sinira yung lugar, kaya lumipat sila sa San Nicolas. And after that, nung magkaroon ng pagputok si Taal noong 1754, lumipat na naman sila. So noong 1591, isang mild eruption ang nangyari, at sinabi nga dito na producing great masses of smoke from the crater. So 'di ba parang nararanasan din ng mga tao ngayon na kung saan ay patuloy pa rin sa pag-usok sa Taal Volcano. Then noong 1605 to 1611, nagkaroon uli ng pagputok si Taal, na kung saan ay sinabi nitong isang pare, si Father Thomas de Abreu, na naglagay daw ng isang malaking krus ng anubing, yung kahoy, nilagay doon sa gilid noong crater. 1707 hanggang 1731, ang sentro na naman ng volcanic activity ay nalipat sa ibang parte ng Taal Volcano. Kung dati sa main crater, ito naman nangyari sa ibang parte ng pulo. So yung eruption ng 1707 at 1715 nangyari sa Binintiang Malaki. Yung crater doon na ang akala natin nung una ay yun ang mismo na Taal Volcano, pero mali pala. Yun yung isang klase ng bulkan, yung cinder cone, na kitang-kita sa Tagaytay. Then nagkaroon ng minor eruptions sa Binintiang Munti, dito naman sa westernmost tip ng island noong 1709 at 1729. So, a more violent event happened on September 24, 1716. Ito naman sinasabi dito ay blowing out the entire southeastern portion of the crater of Kalawit. So, parang ito ay underwater eruption. Ang sabi nga dito ni Padre Manuel de Arce na yung 1716 eruption killed all the fishes as if they have been cooked, since the water had been heated to a degree that it appeared to have been taken from a boiling cauldron. So ganun katindi pala yung 1716 eruption doon sa Kalawit, 1731 naman, doon naman sa Pira-Piraso, doon sa may part ng nakaharap sa Tanawan and Talisay, na kung saan ay nagkaroon ng panibagong isla. So sa main crater naman, nagkaroon uli ng activity noong August 11, 1749. So itong eruption na to ay napaka-violente, may VEI force siya, at natapos noong 1753. After that mga buddy, ito na yung sinasabi na Great 200-day eruption of 1754. So dito, Taal Volcano's greatest recorded eruption
ito tumagal ito, ano? From May 15 to December 12, pumuputok si Taal. The eruption caused, ito na, dito na nangyari mga buddy, yung paglipat ng mga bayan ng Tanawan, ng Taal, ng Lipa at ng Sala. Yung Pansipit River lumiit na takluban, so causing the water level in the lake to rise. So dati nakakaagos yung tubig mula sa Taal Lake papunta sa Balayan Bay, pero dahil nga natakluban yung Pansipit River, ayun, so tumaas yung tubig. Ang sabi dito ni Father Ben Cuchillo, nothing was left except the walls of the church and convent. Everything was buried beneath a layer of stones, mud, and ashes. Kaya yung nakikita natin sa San Nicolas, yung ruins, ang dahilan noon ay yung pagputok noong 1754. So after the Great Eruption, Taal volcano remained quiet for 54 years. So dito nakuha ng mga nakakausap natin yung sinasabi na hindi na puputok yan, after 50 years na uli yan puputok, kasi ganun ang ipinakita niya noong una. So after the Great Eruption, Taal volcano remained quiet for 54 years. Pero nagkaroon ng minor eruption noong 1790. 1808 nagkaroon uli ng big eruption. Although hindi ito kasing violente noong nangyari noong 1754, yung immediate vicinity daw ay natabunan ng mga abo na halos ang kapal ay 84 centimeters. Ang sabi nga dito ni Padre Miguel Sadera Maso, before the bottom looked very deep and seemed unfathomable, but at the bottom a liquid mass was seen in continual ebullition. So, ibig sabihin ebullition yung pagkulo. After the eruption, the crater had widened and the pond within had been reduced to 1/3, and the rest of the crater floor was higher and dry enough to walk over it. So yung pala yung yung nangyari noong 1808. Tapos yung height of the crater wall was diminished, and near the center of the new crater floor, a little hill that continually emitted smoke. On its sides were several wells, one of which was especially remarkable for its size. 1874 mga buddy, nagkaroon na naman ng eruption of gases and ashes from the volcano, killed all the livestock on the volcano island. 1878 nagkaroon uli ng pagbuga ng abo. Then 1904 yung isa sa pinaka-destructive mga body itong 1911 na kung saan dito nasira yung crater floor, kaya nagkaroon ngayon ng lawa. And after 1911 yung 1965 na kung saan itong Mount Tabaro naman ang pumutok. Marami ding nasalanta dito sa 1965 eruption na to hanggang 1977. So yan mga buddy yung eruption history ni Taal. Kaya kung gusto nyo mabasa to, i-google nyo lang, lalabas na yan. Yung aking binasa sa inyo, pinaliwanag ko sa inyo ay nandito lahat. Kaya kung kayo ay minamaliit pa rin ninyo ang kakayahan ng ating bulkang Taal, ay mag-isip-isip kayo. Kasi hindi natin masasabi, kahit na yung mga eksperto sasabihin nila hindi na puputok yan ng malakas, walang indication na puputok ng malakas yan. Hindi natin masasabi mga buddy. Ang tanging magagawa na lamang ay maging handa at alamin ninyo itong eruption history ni Taal para may pagbasehan kayo. Mas maganda na yung yung ine-expect natin na magkakaroon ng isang eruption na malaki, at least nakakapaghanda tayo.